Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa May Ortigas. Ano na nga ba ang nangyari sa MRT4 project? Nakaschedule na nga na magsimula ang construction ng MRT4 ngayong 2026. Pero sa ngayon wala pa rin tayong nababalitaan kung kailan talaga magsisimula at kung ano na ang latest na update sa proyektong yan. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang MRT4 ay isang bagong railway line mula dito sa EDSA hanggang sa Taytay Rizal. Magkakaroon niya ng 11 na mga stations. Ang original na project ay monorail, pero ayon pa sa ginawa pag-aaral ng Department of Transportation, hindi pwede ang monorail dahil konti lang ang capacity ng monorail at inaasahan na napakarami ang sasakay dito. Mula sa Ortigas Center hanggang sa eastern part ng Metro Manila, dadaan ng Pasig, Cainta hanggang sa Taytay Rizal. Dito dadaan ang MRT4 sa Ortigas Avenue. Ang original na plano niyan ay diretso hanggang doon sa may Indomingo Street sa San Juan. Pero dahil sa mga tumututol, binago na nga yung plano at dito na magsisimula sa may EDSA. Magkakaroon ng station dito sa Meralco Avenue. May station din sa Tiendesitas, Rosario Pasig, St. Joseph Station, Cainta Junction Station, San Juan Station, Tikling Junction Station, Manila East Road Station at Taytay Station. Matagal nang naplano ang proyektong ito pero nagkaroon nga ng delay dahil sa pandemic. Mula monorail ay magiging heavy rail na para ma-accommodate ang mas maraming mga pasahero. Inaasahan nga na magsisimula ngayong 2026 at matatapos sa year 2031. Pero ngayon 2026 na, anong petsa na? Kailan sisimulan? Wala tayong nakikita. Wala rin tayong nababalitaan mula sa Department of Transportation. Ano na? So ayun guys, para sa mga nagtatanong, dito itatayo yung EDSA station malapit sa may ADB Avenue. Medyo malayo ang lalakarin kung manggagaling ka ng MRT dahil hindi ito directly connected. Bakit hindi na lang kaya idiretso dito sa loob ng ADB Avenue at magkaroon ng isa pang station dito sa loob ng Ortigas Center? Anyway, matagal nga na nakaplano ang proyektong ito. May budget na $1 billion mula sa Asian Development Bank. Pero ayon pa sa latest na update, makikipag-usap pa ang Department of Transportation sa ADB para sa karagdagan na pondo. Ilang beses na nga na na-delay ang proyektong yan na dapat sana isisimula noong 2022. Tapos inilipat ng 2024, 2025 at ngayon 2026. Sana talaga matuloy na ang MRT4 project. Isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi makadiretso ang MRT4 patawid ng EDSA hanggang sa San Juan dahil meron na nga ditong Ortigas flyover. Makikinabang naman dito yung mga commuters na sumasakay dito sa may Ortigas Center, mga papunta ng Pasig, Cainta at Taytay Rizal.
Kapag naitayo na ang MRT4 project, may haba yan na 15 kilometers at magkakaroon ng 11 na stations. Kamakailan lang ay nakita na natin ang mga design ng stations at kung saan itatayo ang mga station na yan. Narito yung mga sample design ng station ng MRT4. Tatlong klase pala yung station na itatayo. Merong wide station para sa mga lugar na marami ang pasahero at malawak din ang area. Meron ding narrow station design para sa mga lugar na maliit lang. At ang ikatlo ay ang double concourse station. Katulad sa mga station ng LRT2, may taas at mayroong baba. So ayan guys, napakasikip na dito sa may Ortigas Avenue Station sa tapat ng Robinson. Saan kaya dito idadaan yung turnback guideway? Wala ng space. Ang mga station pala ng MRT4 na itatayo ay magkakaroon ng modern design. May station na may maluwag na platform at meron din namang maiksi lang yung platform. Magkakaroon ng modern na concourse level, mga escalators at elevators, at mga access point para sa mga commuters. Ayan guys, dito sa may EDSA, ayan makikita nyo naman, may Ortigas flyover at meron ding linya ng MRT3. So mahirapan talaga na itawid doon ang MRT4. Dapat siguro ipasok na lang dito sa loob ng Ortigas Center. Para sa mga nagsasabi na doon na lang idaan sa may Shaw Boulevard, hindi rin pwede kasi nasa gitna yung Shaw Boulevard MRT3 station at meron ding flyover na ganito doon sa may edge sa Shaw Boulevard. Yun ang unang plano noon na idaan sa may Shaw Boulevard papuntang V-Mapa. Pero hindi na nga ngayon feasible kasi nga meron ng MRT3 dyan. Andito naman tayo sa may Meralco Avenue. Saan kaya banda dito itatayo ang Meralco Avenue Station? Ayon pa sa design na nakita natin, dito pala sa unahan. Pagkalagpas lang ng Rockwell, dyan itatayo yung Meralco Avenue Station. Ayan dito banda itatayo yung station. Malapit din sa Metro Manila Subway Ortigas Station. Dahil nandito na rin tayo, silipin natin ang progress sa Metro Manila Subway. Dito sa loob ng Metro Walk Commercial Complex itatayo yung station.
Nagsimula na nga yung demolition dito at pagkatapos niyan ay sisimulan na yung actual na construction ng subway station. Malawak din talaga na area ang kailangan kapag nagtatayo pala ng subway station. Kaya malawak din ang lugar na kailangang i-demolish. Hindi katulad sa elevated station kagaya ng itatayo pa lang na MRT4 na mas maliit lang yung area na apektado. Ayan, ito na ang latest sa demolition. Wala na nga yung mga building dito, may mga bar at mga restaurant, wala na. At dito nga sa main building ng Metro Walk, wala na, demolish na talaga, konti na lang. Hanggang doon pa yan sa kabila sa may Julio Vargas. Malawak na rin yung area doon na na-demolish na. Kung hindi nyo pa napanood yung update natin tungkol sa Metro Manila Subway, ayos na nga yung right of way dito hanggang doon sa may Bonifacio Global City. Kaya naman nagkaroon na nga ng groundbreaking ceremony para sa mga station na itatayo doon, ang Kalayaan at ang BGC Station. Next naman na magkakaroon ng groundbreaking ang Lawton Station doon sa may McKinley Hill at ang Senate Station ay tatayo naman doon sa may Fort Bonifacio, malapit doon sa bagong Senate Building. Balik tayo dito sa MRT4. Pagdating dito sa may Ortigas East, ayon pa sa design na nakita natin, papasok pala yung linya dito sa loob. Medyo masikip na kasi dito sa may Ortigas Avenue kasi nga meron ding flyover. Dito siya dadaan pa loob at magkakaroon nga ng Tiendesita Station. Ang Ortigas East din ay nagkakaroon ng redevelopment. May mga bagong project na tinatayo dito katulad ng mga residential condominium at mga office building. Ayan, dito dadaan yung linya at magkakaroon nga ng station. Siguro dito sa gitna yung station itatayo. Anyway, abangan natin yan kapag nagsimula na. Abangan din natin ang redevelopment dito sa loob ng Ortigas East. Sa tingin ko magtatayo sila ng bagong mall na meron ng kasamang residential, office building at hotel. Medyo luma na talaga itong Tiendesitas Mall kaya kailangan na ng redevelopment. Ano masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!